In the year 1250, long before the islands were called the Philippines, this vast archipelago was known by many names: Mai, Barangay, and Sugbu, a land rich in gold, trade, and ancient magic. But across the seas, in the powerful kingdom of Borneo, a dark shadow loomed, a shadow known as Sultan Makatunaw. Makatunaw ruled with an iron fist, demanding more than just loyalty. He sought to control the very souls of his people. Legends say he possessed the dark Anting-Anting, the Bakunawas Fang, a cursed amulet believed to grant power at the cost of one's humanity. Datu Puti said, "Hindi na natin kayang sikmurain ang pamumuno ni Makatunaw. Panahon na upang hanapin natin ang ating sariling kalayaan." Datu Sumakwel replied, "Ngunit saan tayo pupunta? Hindi natin siya kayang labanan ng harapan. Ang pangil ng Bakunawa ay ginagawa siyang halos hindi matinag. At ang ating mga pamilya, hindi natin sila pwedeng iwan. Ang tanging pag-asa natin ay tumakas at magtatag ng isang bagong kaharian." Each datu carried with them an anting-anting, ancient charms passed down through generations. Datu Puti bore the mutya ng apoy, a fiery gem that granted courage in battle. Datu Sumakwel possessed the Dilang Araw, a mystical talisman that ensured their path would never be lost. And Datu Bangkaya wielded the kalasag ng Diwa, a protective amulet wed to shield the wearer from both physical and spiritual harm. For 7 long months, guided by the Dilang Araw, they braved the open seas until they reached the fabled island of Aninipay, known today as Panay. Datu Puti Said, "Haring Marikudo, kami ay mga takas mula sa isang malupit na kaharian. Naway kami payagan mong manirahan sa iyong lupain." Haring Marikudo replied, "Ipagkakaloob ko sa inyo ang lupain ng Madyaas, kapalit ng gintong salakot at isang kwintas na makinang na tila araw." And so, an alliance was forged, a pact sealed not only by gold but by a shared respect for freedom and honor. But peace was short-lived. Sultan Makatunaw angrily said, "Niloko ako ng mga datu. Hindi nila ako matatakasan. Hahabulin ko sila at ang kanilang mga anting-anting ay magiging akin." Consumed by greed, Makatunaw sent his warriors, his own army enchanted by dark magic, to invade Aninipay and reclaim what he believed was his. Datu Puti yelled, "Walang sino man ang aagaw sa aming kalayaan. Itang hakbang pa at ito'y magiging inyong huling hakbang." And so, the Battle of Madyaas began, a war not only of men but of magic. Sparks of fire from the mutya ng apoy clashed with the dark energy of the Bakunawas Fang. Shields formed by the kalasag ng Diwa protected the warriors from both steel and sorcery. Datu Bangkaya yelled, "Hanggat nag-aalab ang aming mga anting-anting, hindi mo kami mabubuwag. Ihagis ang apoy, ipakita natin sa kanila ang tunay na tapang ng ating lahi." With the combined power of their amulets and the bravery of the Ati warriors, the 10 datus drove back Makatunaw's forces. Defeated and humiliated, the tyrant's men fled back across the sea. From that victory, the Confederation of Madyaas was born, a kingdom of unity, magic, and freedom. The datus, with their anting-anting, vowed to protect their new home for generations to come. Datu Sumakwel said, "Simula ngayon, hindi na tayo mga takas. Tayo na ang mga tagapagmana ng ating sariling tadhana." This is the legend of the 10 datus, their escape from tyranny, their battle against Sultan Makatunaw, and the mystical anting-anting that guided their path. A tale of courage, magic, and freedom passed down from the ancient days of Mai and Madyaas, long before these islands became the Philippines. Legends of the 10 Datus, the battle against Sultan Makatunaw.